Si Deputy Director General Edgar Egay, Batalya Aglipay 71, ay pumalit bilang ika-11 na Chief ng PNP mula kay PNP Director General Hermogenes Ebdani Jr. Sipenta noong Lunes, Agosto 23, 2004. Kasunod nito, na-promote si Egay sa ranggong 4 na bituin bilang Police Director General. Itinalaga rin siya noong Nobyembre 16, 2004 bilang pinuno ng National Anti-Kidnapping Task Force, NACTAF. Mayroon na lamang si Egay na wala pang 1 buwan bago ang kanyang sapilitang pagre-retiro sa edad na 56 noong Setyembre 13 ng taong iyon. Noong Setyembre 13, 2004, pinalawig ni Pangulong Gloria Arroyo ang termino ni Egay ng karagdagang 6 na buwan. Ang kanyang unang nakikitang tagumpay bilang hepe ng PNP ay ang pinahusay na itsura ng punong himpilan ng PNP sa Camp Crame. Nilinis ang mga panloob na bakuran mula sa basura, pinatuyo ang naipong tubig at in-upgrade ang landscaping. Naglunsad din ng kampanya laban sa panghihingi ng maliliit na suhol para sa mga minor na paglabag sa trapiko. Naging matagumpay siya sa pagbabalik ng mga opisyal sa maayos na uniforme at maayos na ayos, kaya napabuti ang imahe ng pulisya. Ipinakilala niya ang isang bagong konsepto ng presensya ng pulisya. Ang pagiging nakikita ng pulis ay simpleng pagtingin lamang sa pulis. Ngunit kapag pinag-uusapan mo ang presensya ng pulis, kahit hindi mo sila pisikal na nakikita, alam mo at nararamdaman mong naroon sila, handang maglingkod sa iyo at protektahan ka. Gumawa si Egay ng ilang hakbang upang kontrahin ang lumalaking bilang ng mga kritisismo sa kawalan ng kakayahan ng PNP. Hayagan niyang inamin ang kultura ng katiwalian, kawalan ng kakayahan at korupsyon sa PNP. Ang mga pulis na taba, ibig sabihin ay mga pulis na tamad, abusado, bastos at ayaw padisiplina, ay ipinadala sa isang training at reformatory school sa Corregidor o sa ilang liblib na lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga sumailalim sa 30 araw na programang Leadership/Moral Recovery ay hiniling na maging tagapagpasimula ng mga pagbabago sa hanay ng mga kalalakihan at kababaihan sa PNP. Tinahak ni Egay ang sarili niyang bersyon ng reforma sa ilalim ng programang may akronim na CARE, Courtesy, Action, Results, and Example. Palagi siyang magalang, hinarap niya ng direkta ang mga problema sa kapayapaan at kaayusan, naghatid siya ng mga resulta at sa huli, nanguna siya sa pamamagitan ng halimbawa. Tapat sa kanyang salita bilang isang lingkod bayan, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga tauhan, inaatasan ko ang bawat pulis na magpakita ng respeto at batayang paggalang sa bawat mamamayan. Dahil dito, nagsimulang tawagin ng mga pulis ang publiko bilang Sir, Ma'am, Po o Opo. Si Egay ay isang lalaking kumikilos, gaya ng makikita sa iba't ibang larawan na nagpapakita sa kanya na bumibisita sa mga sugatang pulis, tumitingin sa libu-libong na kumpiskang ilegal na baril, nagsusunog ng mga tanim na ilegal na marijuana, nagpapakita ng mga nahuling grupong sangkot sa kidnap for ransom, at nagsisiyasat sa kakayahan ng mga puwersa ng pulisya sa mga urban at rural na lugar. Inaasahan niya ang mga resulta mula sa kanyang mga nasasakupan. Ipinakilala niya sa kanila ang paggamit ng nasusukat na pahayag ng mga layunin. Bawat buwan, nais niyang mahuli ng pulisya ang hindi bababa sa 5 sa 100 taong wanted. Malutas ang hindi bababa sa 5 sa 100 kasong hindi pa nalulutas. At mapawalang bisa ang hindi bababa sa 5 sa 100 grupong kriminal. Sa pagtatapos ng termino ni Egay bilang hepe ng PNP, 6 sa 8 kaso ng kidnap for ransom ang nalutas, na nagresulta sa pag-aresto sa mga salarin nang hindi nagbabayad ng ransom money ang mga pamilya ng mga biktima ng kidnapping. Ang kabuang antas ng krimen ay bumaba ng 8% mula nang manungkulan siya noong Setyembre 2004.
Bumaba ang pagdukot ng 62%, ang pagnanakaw sa bangko o armored vehicle ng 79%, ang highway robbery ng 56%, at ang hijacking ng 19%, iniulat niya. Sinabi ni Egay na inaresto ng PNP ang 14 na suspek sa kidnapping at 3 magnanakaw sa nabigong pagnanakaw sa isang sangay ng Bangko de Oro sa Valenzuela. Binanggit din niya ang pagsalakay sa isang pinaghihinalaang bodega ng Shabu sa Davao na nagresulta sa pagkamatay ng 6 na Chinese nationals at ang pagliligtas sa isang German national at pagdakip sa 10 kidnapper sa Alabang. Ang PNP ay inaresto ang 20,328 na mga nagbebenta at gumagamit ng droga at nagsampa ng 16,263 kaso sa korte. Ang mga pagsalakay ng Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force, AIDSTOF, at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa 15 laboratorio ay nakasamsam ng mahigit 25 bilyong pisong halaga ng mga ilegal na droga. Ang mga nagawa ni Egay ay nagbunga, gaya ng pinatutunayan ng PNP Survey Report na inilabas ng Vox Populi Philippines Corporation, na nagpakita na ang hepe ng PNP ay nakakuha ng 73.7% approval rating sa hanay ng mga tauhan ng PNP at 68.1% sa sektor ng sibilyan. Ang pinakamataas na approval rating ay mula sa mga star rank na opisyal na umabot sa 70%. Mula naman sa rank and file, nakakuha siya ng 62.4%. Itinuring ni Egay ang pamana ng dignidad na ibinigay niya sa pulisya bilang kanyang pinakamahalagang tagumpay. Binago niya ang PNP bilang isang institusyong nakatuon sa paglilingkod, nakasentro sa Diyos, at nakabatay sa pamilya. Dahil sa inspirasyon ng kanyang asawang si Mawie, pinayaman niya ang buhay espiritual ng mga pulis. Dumadalo siya sa misa araw-araw at hinihikayat ang lahat ng mga naninirahan sa kampo at ang mga pulis sa buong bansa na gawin din iyon. Umaasa siya sa mga sibilyang grupo tulad ng Couples for Christ upang tumulong sa pagtuturo sa mga residente tungkol sa masasamang epekto ng droga, upang mag-ulat ng mga nagbebenta ng droga at upang magbigay ng pagpapayo sa mga gumagamit ng droga. Umabot pa si Egay sa pakikipag-usap sa hindi bababa sa 20 Katolikong obispo sa buong bansa upang ipaalam sa kanila ang kanyang mga plano at humingi ng kanilang tulong sa pagpapatupad. Sa kalaunan ay nagretiro si Egay noong Marso 13, 2005. Ngunit hindi pa natapos ang kanyang karera sa gobyerno dahil agad siyang itinalaga bilang tagapangulo ng Philippine Retirement Authority noong 2006. Hindi doon nagtapos ang kanyang serbisyo niya sa bayan. Isang bagong mukha sa politika, si Egay Aglipay, ay tumakbo na isinusulong ang isang Cagayan para sa pagkakaisa sa lahat ng namumuno sa lalawigan at nanalo naman bilang gobernador ng Cagayan noong Mayo 2025 eleksyon nasyonal at lokal. At nanalo naman siya. Si Gobernador Edgar Egay Aglipay na nanungkulan noong Hunyo 30, 2025 ay naglalayong magkaroon ng nagkakaisang Cagayan sa ilalim ng inisyatibang One Cagayan na nagtataguyod ng pagkakaisa sa mga lokal na pinuno at mamamayan upang isulong ang pag-unlad. Bilang isang taong hinubog ang pagkamakabayan ng akademya, binibigyang diin niya ang pamumunong naglilingkod, integridad at ang paninindigan sa pagkilos kaysa sa kasikatan. Pagpalain nawa siya ng Diyos